Siya si Melissa. May asawa pero wala pang anak. Bagong kasal siya sa asawang si Mike na isang construction engineer. Maputi siya, 5'4" ang height. May makinis na kutis at makurubang katawan. Takaw pansin siya lalo kapag suot niya ang pang-opisina niya. Nagtatrabaho kasi siya sa isang bangko sa Pampanga. Sa edad na 24, napangasawa niya si Mike. 25. Guwapo din si Mike at disente kung manamit. Mga 5'7" ang height at maputi rin. Maraming nagsasabi na bagay silang dalawa. Na kung titingnan ay match talaga sila sa isa't isa. Si Mike lang din ang naging nobyo niya sa buhay. Pagkaraan ng isang buwan, binenta ni Mike ang kanyang bahay na siya muna nilang tinirahan dahil lilipat na sila sa isang bahay na mas malaki na ipinapagawa nila para doon sila bumuo ng pamilya. Malaki ang bahay, up and down. May 3 kwarto sa taas at ang master's bedroom ay napakalawak. Wala nang mahihiling pa si Melissa sa kanyang mister. Dahil bukod sa gwapo at may magandang trabaho, ay ubod pa ng bait at maunawain. At ni minsan, hindi siya binigyan ng sakit ng ulo at sama ng loob nito. Nasa loob ng subdivision ang bahay nila ay nasa likod. Nasa likod ng subdivision ang bahay nila. Kaya pag uuwi siya pagbaba ng jeep, ay kailangan pa niyang mag-tricycle. Ibibili sana siya ng kotse ni Mike, kaso takot si Melissa ang magmaneho. Minsan, pag uwi niya, ay si Alex ang kanyang nasakyan. Si Alex ay driver ng tricycle sa lugar nila. 5'9" ang height, moreno at may katamtamang pangangatawan. Nakikita na niya si Alex dati pa nang simula silang lumipat sa lugar na iyon. Kasi binabati kaagad siya nito pag nakikita, kahit hindi naman sila magkakilala. Pag may dala siyang mabibigat, sinasalubong kaagad siya sa jeep at binubuhat nito ang mga dala niya kahit ibang tricycle naman ang sasakyan niya dahil pilahan sila. Noong naging pasahero na siya ni Alex, ay doon na nagkalakas ng loob makipagkilala ang binata. Ako nga pala si Alex, ma'am. Pwede ka bang malaman ang pangalan mo? Sabay abot ng kanyang kamay sa magandang babaeng pasahero niya. I'm Melissa. Sabay abot din ng kanyang kamay. Nakita sila ng mga kasamang driver ni Alex na nag-shake hands. Kaya kantsaw kaagad ang inabot nila sa mga kasamahan ni Alex. Pasensya ka na sa mga kasama ko sabi ni Alex. Okay lang yun. Sabi ni Melissa na medyo kinilig ng kaunti pero hindi niya pinahalata. Ngayon lang kasi mayroong lalaking naglakas loob na makipagkilala sa kanya kasi nahihiya sa kanya. Si Mike naman kasi ay kababata niya kaya sila nagkakilala. Nang magdaop ang kanilang palad ay nagmukhang maliit ang kay Melissa dahil sa malaki at magaspang ang kamay ni Alex. Nagkwentuhan sila ni Alex habang papunta sila sa bahay ni Melissa. At doon nalaman ni Alex na may asawa na pala ang babae. At nalaman din ni Melissa na binata at nag-iisa sa buhay na lang si Alex dahil wala na itong magulang. Sarili niyang tricycle ang minamaneho niya dahil sa nakaipon siya sa kung ano-anong trabahong sinubok niya. Nag-construction siya dati, nag-janitor, at kung ano-ano pa hanggang makaipon at nakabili ng tricycle. Palibhas ay binata at solo sa buhay at magaling humawak ng pera. May bisyo din naman si Alex pero kontrolado.
Naging palagay agad ang loob ni Melissa sa binata dahil mabait naman to at hindi bastos kausap. Minsan, namalengke si Melissa nang may biglang humablot ng kanyang bag. Sigaw ng saklolo si Melissa at doon niya nakita si Alex na nakipagsuntukan sa snatcher at sa isang kasama nito na lookout. Taob kay Alex ang dalawa. Sabay kinuha ni Alex ang bag ni Melissa at ibinigay sa kanya. Umiiyak na yumakap si Melissa kay Alex at nagpasalamat. Buti na lang nandyan ka. Maraming salamat Alex ha. Ihahatid na kita sa inyo Melissa, sabi ni Alex. Habang nasa daan pa uwi, ay naroon pa rin ang takot kay Melissa. Kaya naman nagkwento si Alex sa kanya para mapahupa ang nararamdaman nitong takot dahil sa nangyari. Noong nasa tapat na sila ng bahay, ay niyaya ni Melissa si Alex na pumasok at para na rin ipakilala sa asawa niya. Ayaw sana ni Alex pero napilit din siya ni Melissa. Han, siya nga pala si Alex. Nasnatch ako sa palengke kanina pero tinulungan niya ako kaya nabawi ko yung bag ko. Wika ni Melissa. Salamat pare. Ako nga pala si Mike. Maraming salamat talaga sa'yo. Paano ka ba namin mapapasalamatan pare? Sabi ni Mike. Walang anuman yun sir, sabi naman ni Alex. Huwag mo na akong tawagin sir. Mike na lang pare. Nagkwentuhan pa sina Mike at Alex at maya-maya nagaya na si Mike na mag-inuman. Nagbihis muna si Melissa ng leggings na itim at t-shirt na puti habang nagluluto ng pulutan para sa dalawa. Nang lumabas si Melissa sa kusina, dala ang pinaritong chicken wings, ay napatingin ang dalawang lalaki. Dahil kahit simple lang ang suot ni Melissa, ay napakaganda talaga niya. Fit na fit ang itim na leggings niya, na lalong nagpaputi sa kanya. At ang kanyang puting t-shirt na rin, kaya lumitaw ang kurba ng kanyang katawan. Nang tumalikod na si Melissa, ay napagmasdan ni Alex ang porma ng kurbada nito, na lalong nagpaigting sa kanyang makatabi ang magandang misis sa kama. Nang matapos ang inuman ng dalawa, ay nagpaalam na si Alex at inihatid ni Melissa sa labas dahil lasing na si Mike at di na makatayo. Alex, maraming salamat ulit sa iyo ah. Sana'y makabayad ako ng utang na loob sa iyo. Takot na takot ako sa nangyari kanina. Buti na lang nandyan ka. Wala yun Melissa. Ang importante okay ka na. Dahil nakainom, ay naglakas humingi ng number ni Melissa si Alex. Nagpalitan sila ng number. Dahil marunong si Alex magkumpuni ng masirang gamit, kaya't baka kailanganin ni Melissa ang tulong niya minsan. Simula nun, madalas na ang pagtitext ng dalawa. At palagi na rin ang binata sa bahay ng mag-asawa. Pag may okasyon, at naging close siya sa dalawa, lalo na kay Melissa, dahil lagi silang magka-text ng lingid sa kaalaman ni Mike. Hindi naman binigyan ni Melissa ng kahulugan ang palagi nilang pag-uusap sa text, dahil di naman nagpapahiwatig ang binata, kundi kwentuhan lang sila sa buhay at nag-a-advise sa isa't isa pag may problema o malungkot si Melissa. Nagsimula na kasing maging busy si Mike dahil sa marami silang project at na-assign pa sa ibang lugar. Pero kahit ganun, ay binibigyan naman ng oras ni Mike ang asawa pag magkasama sila. Minsan, birthday ni Melissa at hindi nakauwi si Mike dahil may problemang inaayos sa site. Naiintindihan naman ni Melissa ang asawa, pero nakadama pa rin siya ng kalungkutan. Mga kamag-anak lamang nila ang bisita niya. Wala si Alex, kaya tinext niya pero hindi naman nag-reply. Mga 10:00 ng gabi nang magsiuwian na ang mga bisita niya. Nang mag-text si Alex na nasa labas to ng bahay. Pagbukas niya ng gate ay nakangiti ito at may dalang regalo.
Happy birthday, sabi ni Alex at nagpaliwanag kung bakit late nang pumunta. Nahirapan pala tong maghanap ng panregalo at nag-sideline pa para may pambili. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Tama na yung pumunta ka dito. Mayaman na buksan yung regalo ko kasi nakakahiya sa'yo eh. Ikaw naman oh, ano ba to? Secret, sagot ni Alex. Tara na nga sa loob at kumain ka na muna. Napansin ni Alex na wala si Mike habang kumakain siya. Kaya nagtanong siya kung nasaan si Mike. Hindi siya nakauwi dahil may problema sa site, sagot ni Melissa. Alam mo, kung ako sa asawa mo hindi kita iiwan, Melissa. Natawa si Melissa sa naging sagot ni Alex. Ano ba yung sinasabi mo? Okay lang naman eh, kasi naiintindihan ko naman siya, sagot ni Melissa. Ang swerte talaga ni Mike sa'yo. Maganda na at sexy. Maunawain pa. First time ni Alex na magsalita sa kanya ng ganun. Kahit alam niya na may gusto ito sa kanya, dahil halata naman sa mga mata nito pag nag-uusap sila. Regular na kasi siyang sinusundo ni Alex sa bangko pag wala ang asawa niya. Tinulungan muna siya ni Alex na magligpit sa mga kalat bago ito umuwi. Nagkwentuhan sila habang naguhugas ng mga plato at magkatabi sa lababo. Dikit na dikit ang mga siko nilang dalawa. Minsan nagkakatinginan pa sila habang nag-uusap. Parehong may tinatagong lihim na uhaw para sa isa't isa ang dalawa. Hindi nagpapahalata si Melissa. Samantalang si Alex, naghihintay lang ng reaksyon sa kanya. Pero walang nangyari, kaya umuwi na ito. Sa labas ay niyakap ni Melissa si Alex. Sabay nag-thank you bago umalis ang binata. Ang bango ni Melissa. Kaya naman lalong tumindi ang pag-asam ng binata na matikman ang misis. Si Melissa naman ay ramdam niya ang matipunong braso ni Alex at hindi rin nakalampas sa kanya na mahalata sa suot na fit na maong short ng binata na mas nakahihigit to kaysa sa asawa. Lihim na napangiti sa isip ang misis. Pero napailing na lang din nang maisip yun dahil may asawa na siya at mahal niya si Mike. Ayaw mang aminin sa sarili ni Melissa. Pero unti-unti na siyang may nararamdamang kakaiba para sa binata. Kung pag-ibig o uhaw lang, yun ang hindi niya alam. Binuksan niya ang regalo ni Alex nang nasa kwarto na siya at napaisip bigla kasi 90s na kulay itim na manipis at maiksi ang regalo nito. Napangiti siya dahil naalala niya ang sagot ng binata nung tinanong niya to kung ano ang regalo nito. Secret ang sagot ng binata. Yun pala, Victoria's Secret ang tatak nito. Alam niyang mahal to. Nag-effort talaga ang binata sa regalo, pero alam niyang hindi tama na ganito ang regalo sa kanya, pero na-appreciate niya pa rin to habang sinusukat niya. Alex, salamat nga pala sa regalo mo. Nagustuhan ko yun. Pero bakit naman ito yung naisipan mong regalo sa akin? Text ni Melissa sa kanya. Nag-reply kaagad si Alex. Nung nakita ko kasi yan, nagustuhan ko kaagad at alam kong bagay sa'yo. Reply ni Alex. Maya-maya, nag-reply kaagad ang magandang misis. Ang mahal ito ah. At hindi mo naman makikitang suot ko to eh. Sagot niya. Walang mahal para sa'yo, Melissa. Tsaka, may isip ko lang na suot mo yan at nagustuhan mo yung regalo ko. Masaya na ako. Sana edi ka na offend sa regalo ko. Reply ng binata. Hindi naman, Alex. Pero salamat talaga. Good night na at thank you ulit. Mwah. Pinutol kaagad ni Melissa ang usapan dahil alam niya kung saan to mapupunta. Iniiwasan niyang magkasala sa asawa niya at hindi rin niya alam kung makakatanggi ba siya kung sakaling magtapat ang binata sa kanya.
Nilagyan pala niya ng kiss ang message. Baka anong isipin ng binata sa kanya. Pero kahit na umiiwas, ay kinikilig pa rin si Melissa dahil para siyang nililigawan ulit. Si Alex naman ay tuwang-tuwa kasi kahit sa text lang ay hinalikan siya ng babaeng iniibig. Hindi niya maintindihan ang damdamin habang iniisip niya na suot ni Melissa ang binili niya at kung gaano ito kaganda. Dumaan ang araw at buwan at palagi pa rin silang magka-textmate at nag-uusap pag si Alex ang sumusundo kay Melissa. Pero this time, nagpapahiwatig na ang binata na may gusto siya sa asawa ni Mike pero hindi naman pinapansin ni Melissa. Bagkus ay lagi niyang iniiba ang usapan o di kaya ay magdadahilan sapagkat ayaw niyang magkasala sa kanyang mister na ubod ng bait. Nauhulog man ang kanyang loob sa binata, ay pilit niyang iniiwasan at kinukumbinsi ang kanyang sarili na kaibigan lang ang turing niya dito. Sweet si Alex sa kanya at maalalahanin na parang si Mike din. Kaibahan lang ay brusko ang dating ni Alex at disente naman si Mike. Baby face ang mukha ni Mike na parang anghel, samantalang astigin ang mukha ni Alex. Minsan tumawag si Melissa kay Alex para ipaayos ang siradura ng kanilang pintuan. Agad namang tumating si Alex at nadatnan niya si Mike sa gate na hinihintay siya. Parang nadismaya si Alex kasi ang buong akala niya ay wala doon si Mike. Pre, tuloy ka, sabi ni Mike. Pasensya ka na sa abala. Nasira ang doorknob, kaso paalis na rin ako. Habang nag-uusap sila ay siya namang dating din ni Melissa galing sa loob ng bahay. Alex, naabala ka pa namin tuloy. Si Mike sanang aayos kaso biglang pinapunta sa Maynila sabi ni Melissa. Okay lang yun. Ni Alex na parang natutuwa kasi solo lang pala sila ni Melissa ngayon. Balak na kasi niyang magtapat ng nararamdaman sa babae. Kaso hindi siya makabuelo kasi parang umiiwas si Melissa. Maya-maya umalis na si Mike habang inumpisahan na ni Alex ayusin ang pinto. Nakita niya pag nag-kiss sa garahe ang mag-asawa bago sumakay ng kotse si Mike at binuksan naman ni Melissa ang gate. Maiksing maong short at sandong puti lang ang suot ni Melissa noon. At naka-ponytail ang buhok. Simple pero sobrang nakakaakit dahil itaw talaga ang kanyang kaputian at kakinisan. Pagbalik ni Melissa ay ginagawa na ni Alex ang pinto. Alex, okay ka lang ba dyan? Nagmerienda ka na ba? Anong gusto mong inumin? Tanong ni Melissa sa binata. Bahala ka na, sagot ng binata at tumuloy na si Melissa sa kusina. Pagkaraan ng 30 minutes ay natapos din ni Alex ang siradura. Pinalitan niya ito ng bago. O ayan, okay na, sabi ng binata. Magkano? Sabi din ni Melissa. Libre lang yun, ikaw pa, sagot ng binata. Puro mo na lang ako libre, pati sa pamasahe libre din. Paano pa ba ako makakabayad niyan? Tanong ng babae. Kiss sa lips. Nakangising biro ni Alex. Sira? Magmerienda na nga lang tayo? Sabi naman ng babae. Pero sa isip-isip niya, parang gusto niyang patulan ang biro ng binata. Silang dalawa lamang ang nasa bahay ng mga oras na yun. At ang isiping pwedeng may mangyari sa kanilang dalawa ay kapwa nagpapawala sa katinuan nila. Si Alex ay walang ginawa kung hindi pagmasdan ang kagandahan ng misis ni Mike. Parang gusto niyang yakapin at hagkan si Melissa, lalo na pag nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Si Melissa naman ay nadadala na rin sa mga tingin ni Alex. Napapasulyap din siya sa kisig ng katawan ng binata. Nang biglang nagsalita si Alex sa kanya, na birthday pala nito ng araw na iyon. Birthday mo pala? Hindi ka man lang nagsabi. Wala man lang akong naibigay na regalo sa'yo. Hayaan mo,
Bukas na bukas din, ibibili kita ng regalo, sabi ni Melissa. Kain na lang tayo sa labas. Yaya ng binata. Dito na lang tayo sa bahay at ipagluluto kita ng handa para hindi ka na mapagastos pa, sagot ng babae. Sa totoo lang, mas gusto din ni Alex na doon na lang sila sa bahay ni Melissa. Total sila lang namang dalawa at gusto niyang makasama ng solo ang misis ni Mike, kaya umuuna kaagad siya. Nagpaalam lang si Alex na aalis para bumili ng may inom dahil pumayag si Melissa na makipag-inuman sa kanya. Pagkaalis ni Alex ay nagluto na si Melissa ng pagkain at pulutan nila. Alam ni Melissa na sa pagpayag niya na makipag-inuman sa binata ay pwede siyang malasing at mangyari ang hindi dapat sa kanila. Pero may tiwala din siya kay Alex at nirerespeto naman siya nito. Si Alex naman ay iniisip na pag tinamaan ng alak si Melissa ay pwedeng bumigay ito sa kanya. Yun ang mga iniisip niya habang pumunta siya sa tindahan. Nag-umpisa na silang mag-inuman. Beer ang iniinom ni Melissa, samantalang hard naman ang tinatagay ng binata. Habang umiinom sila ng mga oras na yun, nagkukwentuhan din sila ng kung ano-ano. At naitanong ni Melissa ang size ng damit ng binata. Naisipan kasi niyang bilhan ng damit ito para regalo dito. Di ko sigurado yung size ng damit ko sagot ng binata. Kaya lumapit si Melissa upang tingnan sa batok nito kung ano ang size ng t-shirt nito. Sa paglapit ni Melissa ay kailangan niyang dumikit at ilapit ang mukha niya sa likod ng binata. Sumimoy ang pabango ng asawa ni Mike kay Alex na lalong nagpabaliw dito. Si Melissa naman ay nalanghap ang pawis ng binata at ang natural na amoy ng lalaki na lalong sumubok sa kanyang kahinaan. Sinamahan pa ng tama ng alak. Umalis siya kaagad kasi parang nahihiya siya sa sarili dahil alam niyang di tama ang kanyang mga naiisip ng mga oras na iyon. Nagkwentuhan ulit sila at nabanggit ni Alex ulit na mas gusto niya ng halik kesa sa damit na regalo. Medyo may tama na rin si Melissa kaya sinabi niya na pwede pero sa pisngi lang. Parehas na silang lasing ng mga oras na yun pero kapwa inaawat ang sarili at hinihintay kung sino ang unang gumawa ng hakbang. Lumapit si Alex at hinawakan ang balikat ni Melissa at humalik sa pisngi nito. Pagkatapos nun, ay hindi na siya umalis sa tabi nito. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan at lalong lumakas ang tama ng alkohol kay Melissa na nahalata naman ni Alex kaya naglakas loob na ito. Minsan aakbay, sabay holding hands sa babae at malapit na ang mukha nila sa isa't isa habang nag-uusap. Iba na rin ang tema ng kanilang usapan. Napunta na sila sa usaping kama at karanasan. Dahil si Mike lang naman ang lalaki sa buhay ni Melissa, ay wala siyang maikuwento at nakikinig lang siya kay Alex. Sinabi rin ni Alex na maraming babae ang hindi siya makalimutan matapos na itong makatabi sa kama. At sa puntong yun, hindi na nakakaimik si Melissa. Hindi na makakilos at nanatiling tikom ang bibig. Pareho silang hindi nakagalaw at parang tumigil ang oras sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila sa isa't isa nang matauhan si Melissa sa kanilang sitwasyon. Umatras siya kaunti at iniba na naman ang usapan dahil talagang nadadala na siya at ayaw niyang matalo ng kahinaan. Nagkukwento si Melissa nang biglang humingi ng kiss ang lalaki sa lips. Nag-isip saglit si Melissa at dahil lango na siya sa alak ng mga oras na yun, ay hindi na siya nakaiwas pa. Hinawakan ni Alex ang kanyang muka at malambing na sinuyo ang kanyang labi habang nakatingin lang sa mga mata ng bawat isa hanggang sa tuluyan nang nawala sa sarili si Melissa. Tumutugon to sa bawat naisi ng binata na alam niyang bawal
Pero nanaig pa rin to laban sa konsensya at pagmamahal sa asawa. Nawala naman ang mga oras na yun dahil nasa trabaho para sa kanilang kinabukasan. Kung alam lang ni Mike na sa mga oras na yun ay naudyok na ang kanyang misis na gumawa ng kataksilan sa kanya. Napasabunot na lang si Melissa kay Alex ng mga oras na yun. Hanggang sa napahaplos ang binata sa kanyang short at tinanggal ang botones nun sabay baba ng zipper nito. Doon ay parang natauhan si Melissa, sabay kapit sa dalawang balikat ni Alex at tinitigan niya to. Sabay sabing, "Mali, hindi to tama. Mahal ko ang asawa ko, Alex." Hindi sumagot si Alex, bagkus ay tinitigan lamang siya nito, tsaka muling hinagkan ng malambing. Binuhat ni Alex si Melissa at dinala sa kabilang sofa na pang-isahang tao at inuupo ang babae doon. Nang mga oras na yun, ay tuluyang binukas nito ang binti ng misis na hindi na nagawang tumanggi pa. Nakalimot na ang ginang. Tuluyan nang nakalimutan ang mahal na asawa at nahumaling na ngayon sa binatang tricycle driver. Hindi maingay sa kama si Melissa, pero kay Alex ay hindi niya maawat ang kanyang boses. Hindi niya maipaliwanag ang sarili ng mga oras na yun. Hindi siya makapaniwala na mas nakahihigit si Alex sa kanyang mister. Nang gabing yun, ay tuluyang nalango at nabaliw si Melissa sa binayayaang tricycle driver. Nang humupa ng kanilang uhaw, binigyan pa siya ng halik sa labi ni Alex. Nang bigla ay napadako ang paningin niya sa painting nilang mag-asawa noong kinasal sila. At doon, biglang natauhan siya sa malaking kasalanan na kanyang nagawa. Bigla niyang tinulak si Alex, sabay takbo sa kanilang kwarto. Hindi makatulog si Alex ng gabing yun dahil sa nangyari sa kanila ni Melissa. Hindi siya makapaniwala na may namagitan sa kanila ni Melissa. Pero nag-iisip siya kung ayos lang ba to dahil tumakbo ito sa kwarto habang umiiyak kaya umuwi na lamang siya. Naiintindihan niya na nadala lang si Melissa dahil sa nakainom ng alak. Makikipagkaibigan pa kaya si Melissa sa kanya? Mauulit pa ba ang nangyari o iiwasan na siya ng babae? Ito ang mga tanong na naglalaro sa isipan niya habang nakahiga. Tinext niya si Melissa pero hindi ito nagreply hanggang makatulog na lang siya nang mag-uumaga na. Si Melissa ay di rin makatulog. Iyak siya ng iyak dahil sa kasalanang nagawa. Iniisip niya na layuan na si Alex dahil baka magtuloy-tuloy ang kanilang bawal na relasyon. Inaamin niya sa sarili na nahumaling siya at kahit nakukonsensya ay nananaig pa rin sa kanya ang isiping nakakabaliw talaga si Alex. Nasa ganun siyang pag-iisip nang mag-text si Alex. "Patawarin mo ako, kasalanan kong nangyari. Ginusto ko ang lahat dahil mahal kita." Yun ang text ni Alex. Gusto niyang mag-reply pero kinontrol niya ang kanyang sarili dahil determinado na siyang layuan si Alex. Lunes ng umaga. Nasa bangko si Melissa pero hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Kahapon ng linggo na ng umaga nakauwi si Mike at ginawa niya ay niyaya niya itong lumabas buong araw upang mabura sa isipan niya si Alex. Para maalis na rin ang guilty feeling niya kahit papaano ay gusto niyang gawin lahat kay Mike para makabawi pero hindi niya kaya. Hindi niya magawa. Si Alex ang tumatakbo sa kanyang isipan. Naiisip niya ang yakap nito, ang mga haplos ng mga spang nitong kamay at ang amoy pawis nito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone at binasa niya to. Si Alex pala ang nag-text. Gusto siyang makausap nito. Gusto niyang mag-reply at sabihing layuan na siya
pero nagdadalawang isip siya. Sa huli, mas pinili niyang huwag nang mag-reply. 5:00 ng hapon. Pauwi na si Melissa, pero di siya makatawid sa kalsada dahil umuulan. Malakas ang ulan na nagdulot ng baha sa kalsada, kaya sumilong muna siya sa gilid ng bangko nang biglang may humintong tricycle sa harapan niya. Si Alex. Hindi naman ganoon kataas ang tubig sa kalsada, pero siguradong lulubog ang sapatos mo pag sinubukan mong tumawid. Kailangan nating mag-usap. Sumakay ka na. Pautos na sabi ni Alex. Dahil umuulan at sa presensya ni Alex, ay agad sumakay si Melissa nang hindi nag-iisip sa mga oras na to. Sa daan ay di sila nagkikibuan at malalim ang iniisip ni Melissa, kaya hindi niya alam na dinala pala siya ni Alex sa bahay nito. Sa isang squatter, pero hindi naman ganoon kadikit ang mga bahay. Sementado ang bahay ni Alex na di pa tapos. May bakod na yari sa kawayan at yero at medyo malawak ang bakuran nito. Sa loob ng bahay ay pinaupo siya ni Alex sa may sofa at pumunta ito sa kwarto upang kumuha ng tuwalya dahil basa ito sa ulan. Paglabas ni Alex ay nakapantalon na lamang to at walang damit na pangtaas. Inabot niya kay Melissa ang isang tuwalya dahil medyo basa din to ng ulan. Inalis ni Melissa ang kanyang uniforme na polo jacket. Bali nakapolo na lang siya na panloob ng kanyang uniforme na kulay puti. Kumuha ng may inom sa ref si Alex at agad tumabi sa kanya. Medyo umusod naman si Melissa pakaliwa dahil sa kanan niya tumabi si Alex. Melissa. Basag ni Alex sa katahimikan. Alam kong galit ka sa akin, pero nangyari na. Nagsasorry ako sa'yo, pero di ako nagsisisi sa nangyari. Yun ang pinakamaganda na sandali na naranasan ko sa buong buhay ko. Ani Alex. Hindi ako galit sa'yo, Alex, kundi sa sarili ko. Kung bakit ko hinayaan ang sarili ko na pumatol sa'yo. Sagot ni Melissa, na nakayuko at nakatakip sa muka ang dalawang palad dahil nag-uumpisa ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ako ang may kasalanan, Melissa, kaya't wag mong sisihin ang sarili mo, sabi ni Alex at lumapit kay Melissa at yumakap. Hindi naman siya tinulak ng babae, kundi nanatili pa rin sa pagkakaupo. Nanatili sila sa ganung pwesto at wala munang nagsasalita. Malakas ang tunog ng patak ng ulan sa labas at malakas ang hangin na dumadaan sa loob ng bahay. Unti-unting nilalapit ni Alex ang kanyang labi sa leeg ni Melissa. Malambing na halik ang binigay nito. Hindi na muling nagawang tumanggi ni Melissa nang tuluyan siyang hagkan ni Alex at sa ikalawang pagkakataon ay naibigay niya ang sarili sa binata. Si Mike naman ng mga oras na yun ay na-stock up sa traffic at sa baha habang naghahanap ng hotel na matutuluyan dahil imposible yatang makauwi siya dahil sa lakas ng buhos ng ulan dulot ng bagyo. Nakakainis naman tong panahon, sa isip-isip ni Mike, at nag-aalala din siya sa asawa dahil siguradong nag-aalala rin to sa kanya sa mga oras na yun. Samantala, hindi papaawat ang dalawang taksil na sinusulit ang nakaw na sandali. Mel, sana di na matapos ang gabi na to. Wika ni Alex. Hindi pwede. Uuwi na ako, Alex. Baka dumating na si Mike sa bahay. Baka naman pwedeng humirit pa. Sabi ni Alex. Hindi na pwede. Last na to, di ba? Sagot ni Melissa. Tumunog ang cellphone ni Melissa. Si Mike ang nag-text. Kinabahan siya kasi baka nakauwi na to at nasa bahay na. Mag-aalas 8 na kasi ng gabi na yun. Hindi niya namalayan ng oras dahil sa pagkahumaling sa Kalaguyo. Han, di ako makakauwi eh. Baha dito sa Maynila. Dito ako magpapalipas ng gabi sa hotel. Text na lang kita bukas, okay? Sana'y okay ka lang dyan. I love you so much.
Ilak mo lahat ng pinto at bintana ha. Double check mo pati ang gate. Mahirap na dahil mag-isa ka lang dyan. Ingat ka. Sweet dreams, honey. Text ni Mike. Nabasa din ni Alex ang text ni Mike, sabay nagkatinginan silang dalawa. Pareho ang nasa isip nila. Pwede silang magsama sa buong magdamag. Binalik ulit ni Melissa ang cellphone sa bag niya, sabay halik kay Alex. Alam nila pareho na sa kanila ang buong gabi. Halos magdamag nga nilang sinulit ang isa't isa ng gabing yun. Mag-alas 4 na ng umaga nang ihatid ni Alex si Melissa sa bahay nito. Hindi muna umuwi si Alex at hinatid pa niya si Melissa sa loob ng bahay. Pagkapasok sa loob, humalik pa si Alex kay Melissa at akmang aalis sana nang biglang may magsalita. Kailan niyo pa ako nilolokong dalawa? Laking gulat ni Melissa nang makita si Mike sa loob ng bahay. Tumingin ito ng masama sa kanilang dalawa. Han? Akala ko ba hindi ka makakauwi? Sabihin mo sa akin, Melissa. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ni Alex? Kailan mo pa ako iniiputan sa ulo? Galit na sigaw ni Mike. Mula sa kusina ay mabilis na lumapit si Mike sa kanilang dalawa. Pare, magpapaliwanag. Hindi na naituloy ni Alex ang sasabihin nang isang malakas na suntok ang sumalubong sa kanya. Dugo ang kanyang labi. Nagulat naman si Melissa kaya napahiyaw to. Han, please. Magpapaliwanag ako, Han. Please, makinig ka sa akin. Malinaw ang nakita ko, Melissa. Hinahalikan ka ng lalaking yan. At saan ka nang galing? Nasaan ka buong magdamag? Ano? Habang wala ako ay nagpapaasawa ka sa ibang lalaki, Melissa? Napaluhod si Melissa at hindi alam ang gagawin. Hinawakan niya ang kamay ng asawa pero mabilis nito yung winaksi. Patawarin mo ko, Han. Please. Kailan pa? Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon? Mabilis na bumangon si Alex mula sa pagkakasuntok ni Mike. Pare, ako ang may kasalanan. Ngunit muli, isang suntok ang tumama sa kanya. Lumayas kayo. Pero Han, hindi makapagsalita si Melissa. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil alam niya na sa mga oras na iyon ay tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Tanging luha at hikbi ang maririnig mula sa kanya dahil kahit na anong gawin niyang pagmamakaawa ay alam niyang sarado na ang isip ng asawa. Sa ngayon ay hiwalay na sila ni Mike at may pamilya na rin to at may isa na ring anak. Nanatiling magkasama naman sina Alex at Melissa. Dahil mula nang pinaalis siya ni Mike, ay doon na siya tumira sa bahay ni Alex. May dalawa na rin silang anak ni Alex, isang babae at isang lalaki. Pero sunod-sunod ang kalbaryong nangyari sa dalawa. Naaksidente si Alex at nakaratay sa ospital. 6 na buwan na rin nabuntis si Melissa kaya't hindi ito nakakapagtrabaho. Problemado siya sa pera para sa pambayad sa ospital. Minsan tuloy ay napapaisip siya, ano kaya ang buhay niya ngayon kung sakaling sila pa rin ni Mike? Pakiramdam niya tuloy ay ngayon niya na pinagdudusahan ang mga kasalanang nagawa kay Mike.